Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na naging bal nga itong siguting ng norte na ito dahil ma-disqualify nga ang kanilang grupong mga bangag. Dito nga natin mapapansin na ilinabas na nga ang mga eberensya na nagkaroon nga ng mga bayaran at mga suhulan ng mga pulburon. Dito nga natin makikita na matataas nga na opisyalis ang dawit dito. Dito natin mapapansin na talagang wala ng kredibilidad itong siguting ng norte na ito na mamuno pa sa bansang Pilipinas dahil nga sa kanyang ginagawa ay talagang patuloy na nadidismaya ang taong bayan. Kaya naman sigaw nila na wag na muling magpabudol sa mga pulpolitiko at wag na naman ebenta ang kanilang boto dahil lamang sa 5 kilong bigas sa 1,000 or sa ano pa mang halaga. Dito nga natin makikita na talagang gagawin nga lahat ng kampo ng mga korap na mga opisyalis na ito nang manalo ang Partido ng Kuting ng Norte nang sa ganoon ay talagang hindi na nga sila maharang at hindi na sila maiimbestigahan at tuloy-tuloy na ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Para dito sa kanilang atake sa midterm election para maipanalo ang kanilang alyansa ng mga bangag ay bumuo sila nitong kanilang Oplanoros na ito. At ano ang nakikita mo dito? Alam mo itong Oplan Horus na ito, ang pangunahing layunin nito ay upang i-neutralize yung isang target o yung specific target. Katulad niyan, ang target si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya upang pahinain yung oposisyon, di ba? Yan yung yun yung unang objective nila pahinain, i-neutralize si Pangulong Duterte kasama na si Vice President Sara Duterte, si Congressman Pulong at sa kabuuan yung pamilya, pati yung kanilang mga taga-suporta. Yan yung isa doon sa natin diyan, So, talagang nung nabasa mo itong kanilang Oplan Horus na ito, na talagang may budget sila, 8 billion, then yun nga, atakihin, pahinain ang mga vloggers na katulad mo, atakihin ang mga Duterte at ang kanilang mga taga-suporta. Talagang ito ay talagang election violation. At hindi lang election violation, di ba? Ito talaga ay illegal o mafyang gawain. So, ikaw ba? Ikaw ay ahente ng PDEA, may mga ganito kang mga na-encounter nung administrasyon na kung saan na pinanggalingan mo. Ano mo dito? Assessment? Alam mo, itong klase ng plano, normal sa akin, pero yung subject ng plano, kakaiba. First time ko na makakita at makabasa na ang target ay government officials at yung mga dating presidente. Sapagkat yung mga OPLAN o yung mga case operational plan na ganito ay ginagawa lamang laban doon sa mga criminal syndicate. Katulad halimbawa sa drugs, drug trafficking organization, ito yung mga high value targets, yung mga top level, Ganon din sa mga criminal organization, yung mga involved sa mga kidnapping, involved sa mga robbery holdups, involved sa kung saan man. Yun yung mga at sa mga ganitong pamamaraan, meron kaming tinatawag na mga action agent. Yung mga action agent, ito yung mga nagtatrabaho doon sa loob, malapit o kasama ng mga target. Ang trabaho lang nila ay makapagbigay sa amin ng information at sila rin yung mga may personal knowledge. Sila yung mga highly capable na
na pwede silang i-activate o itap para maging witness sa korte. Kaya yun yung mga ano nito, no? Kaya kung titignan mo, itong mga case operational plan na mga ganito, funded ito ng gobyerno at hindi basta-basta pondo yung nakalaan para dito sapagkat kung titignan natin, sino ba yung target? Diba? Taong bayan, actually mga kritiko like us, like mga followers na. Pero ang pangunahing target dito si Pangulong Duterte. Yes. Sila Vice President Inday Sara. Kung mga ordinaryong mga criminal criminal groups, ang mga hindi aabot ng ganyang kalaking halaga. Kasi katulad diyan pagka ang target sila Pangulong Duterte, sila Vice President Sara Duterte, talagang bubuhusan ng bilyong pondo. Katulad dito, nung yung nakita ko nga, itong nakasulat dito sa Oplan Horus na ito, talagang napailing talaga ako eh. Sabi ko, ganun na ba talaga kaitim ang budhi nitong mga taong ito? Biruin mo. Yung pera ng taong bayan, ginamit nila para labang i-neutralize itong sila Pangulong Duterte. Ang neutralization naman, kasama dyan yung pagsasampa ng kaso, di ba? Paggagawa ng kaso, pagpapakulong, di ba? Pag-aaresto, at kasama na rin dyan yung pagpatay kung kinakailangan. Kailangan. Yeah. Yun. At, syempre, pagka nag-file ng kaso, kasunod dyan, ay yung pagpapile ng asset preservation order sa Court of Appeals. Ito yung kasi nagkaroon ng kaso, yung target, di ba? Magkakaroon siya ng predicate crime. Kaya pinalalabas nila na itong si Pangulong Duterte ay involved sa patayan, involved sa sindikato ng smuggling, involved sa corruption, para papasok dun sa mga elements na isinasaad ng Anti-Money Laundering Act. Ito yung mga tinatawag na predicate crime. At pag nagkaroon ng predicate crime, maya-apply na yan sa Court of Appeals ng Asset Preservation Order para ma-freeze yung mga ari-arian ng mga Duterte. Pag na-freeze yung mga ari-arian, halimbawa, papunta yan doon sa forfeiture proceedings. Ganyan po yung ginagawa namin sa mga sindikato, doon sa mga drug trafficking organization, doon sa mga criminal syndicate. Ganyan po yung ginagawa namin, pinahihina namin. So, ano yun, JM? So, kasi nga, ikaw as dating agent, so usually, kapag ganitong klaseng operation, sabi mo, pinapahina ninyo ang itong mga kalaban ng bayan, yung mga involved sa pulburon, then yung mga assets nila na po forfeit, paano nangyayari yun para makuha ng gobyerno o makuha ng mga tiwaling polis? Makuha ng gobyerno. Kasi sa kanila, masyadong marami ng pera ito sila Romualdez, sila Marcos eh. Ang gagawin na lamang diyan, pagka nagkaroon ng predicate crime, magpapile yan ng asset preservation order doon sa Court of Appeals. At ang Court of Appeals, ipi-freeze yung asset nila. Pera sa bangko, bahay at lupa, kotse, alahas, at ano pang mga may pakinabang. Ganun ang ginagawa niyan. At pagkatapos doon, magpapile ng kaso. Yung forfeiture proceedings, ang sa RTC ito, sa RTC, sa korte. Forfeiture proceedings. Forfeiture proceedings, at pagka ma-determine, siyempre, ngayon wala na imposible. Lahat hawak nila eh. Kinidnap na nga PRRD eh. Oo, hawak nila eh. Kaya nga ganun kalakas ang loob nila dahil alam nila lahat takot sa kanila. Ultimo Korte Suprema, takot sa kanila. Ayun na nga, kasi talagang nakasulat dito sa kanilang Oplan Horus is how to attack, 'di ba? Tama ba 'yun? Kung talagang mabuti yung kanilang alyansa, ay meron silang dignidad at natutuwa ang taong bayan sa kanila. Bakit nila kailangan pa magplano kung paano atakihin? At ito ay sa buwatan, sabi dito,
domestic investigation, the House, DOJ, NBI, COA, AMLAC. Ito nga yung sinasabi mo kanina, no? Ongoing investigation on drug war and CF cases. Yung confidential fund cases. Yes. So kasabwat ito nga, yung number 4 nga, diba? Pahinain yung mga, yung alliances, diba? Yung mga, yung network. Unang-unang tinira nila dahil nga sa paniwala nila si Pastor Kibuloy, yung isa doon sa pangunahing backbone nitong ng pamilya Duterte, kaya ang ginawa nila talagang ginawa ng kaso itong si Pastor Kibuloy at ikinulong, di ba? Pati yung kanyang yung TV network, di ba? Pati radio station. Yeah, 2023, di ba? Sinasabi ko na yan sa mga expose ko, talagang grabe. Kaya yan kasama yan. Kaya ngayon nakita natin yung big picture magmula nung lumabas itong Oplan na ito, no? Sapagkat itong Oplan na to ito yung blueprint. Ito yung blueprint. Yes. Sapagkat ang gumagawa lamang nito ay isang intelligence operator. Hindi po ito naiintindihan, hindi po kayang igawin ng isang ordinaryong tao. Ang nakakaalam po nito, ang gumagawa po niyan, operator. At ang mga nagtatrabaho rin, mga operator. Operator po ang mga gumagawa niyan. Kasi talagang malinaw, no, mga kapalangga, sa kanilang pag-atake na disqualify yung mga key candidates. Katulad na nga lang ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. At syempre, yun na nga, pahinain at mag-counter down ng disinformation campaign nila para i-shut down itong mga accounts, mga fake accounts. According to them, ang mga Duterte accounts, pero ang totoo, sila ang maraming fake at saka troll accounts. So talagang, Jaya, nung nabasa ko to, talagang sabi ko, desperado na itong mga bangag na ito dahil, kung talagang meron silang unang-una, kandidato sila ng gobyerno, meron silang resources. At kung matino sila, hindi na nila kailangan gawin para atakihin tayo. Kaso lang, bagsak na bagsak ang approval rating, ang trust rating ng kanilang pinunong bangag. Kaya ang last resort nila is atakihin tayo. So, tama. Alam niyo, unang-una, yung plano na yan, kung titignan natin, mukhang matagal na ito Di ba? Talagang, yan. Sabi ko nga 2023. Yung implementation na yan, talagang current yan Kung saan nangyayari yan At tuloy-tuloy. Yung creation ng Quadcom at saka ng Tricom, nagre-reflect dito sa Oplan na ito. Diba? Kung paano nila pahihinain. Ngayon, meron akong isang area na nakikita rito na mukhang hindi na nila magagawa. Ano ito? Yung pagpapadala kay Senator Bongo at kay Senator Bato doon sa Dahig, doon sa Netherlands. Bakit? Sapagkat nagkaroon na ng awareness ang implement yung warrant of arrest na in-issue ng ICC. Kung magkakaroon talaga ng warrant of arrest para dito kay Senator Bongo at kay Senator Bato. Dito pa lang nakikita na natin dahil nagkaroon na ng awareness ang sambayan ng Pilipino, particular dun sa Article 59 ng Rome Statute. Kaya kapag ginawa uli nila yung ginawa nila kay Pangulong Duterte ay wala na. Wala na sila talagang pupuntahan pa. Sapagkat tuluyan nang magwawala ang sambayan ng Pilipino. Sa nangyayari pa lamang ngayon, nakikita na natin yung mga indicator. Nagmamanifest yung sympathy. Sympathy actions na maaaring ma-convert sa boto. Yun ang hindi nila na-predict. Yes. Yun ang hindi na-predict nitong si General Nicolas Torre. Diyan siya magaling Magaling na operator yan si General Nicolas Torre. Pero hindi nila na-predict na magwawala ang taong bayan
na lahat ng ginawa nilang pagkilos ay magbubumerang. Bounce back sa kanila, yeah. Nakalimutan nila na eleksyon. Tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Nakalimutan nitong mga naninira sa amin, na nang-api sa amin, na eleksyon ngayon. Mm-hmm. Ang taong bayan, ang Pilipino, likas na maawain. Minahal ng Pilipino ang mga Duterte. Talagang walang makakaano dyan. Minahal ng sambayan ng Pilipino, di ba? Ikaw mismo, personal, nandun ka. Nakita ko yan sa Europe, sa The Hague. Nakita ko yung pagmamahal ng mga kababayan natin. I mean, they travel from different places of the world. Europa, America, Asia. Talagang meron nga doon si Mark ng Dubai. Nako, shout out sa iyo. Pabalik-balik doon every 2 weeks. Nagbabalik-balik sa Hague. Ginawag kaya po, di ba? Oo. Makikita mo talaga yung pagmamahal ng tao. Tignan mo yung mga sorties na lang. Kahit na pagbubukas lang ng mall, ano ang isinisigaw ng tao? Duterte. Diba? Duterte. Diba? Kahit saan, Duterte. Wag lang di magkatipon-tipon pagka merong Duterte isinisigaw ng mga tao. Diba? Ngayon, eto na. Yung simpatya, mako-convert yan sa sympathy vote. Kaya nga, itong alyansa ni Bongbong Marcos, yung mga kandidatong ito, yung 12 kandidato ni Bongbong Marcos, na gumastos ng bilyong-bilyong piso mula sa kanilang mga bulsa, ay sayang. Kasi mapupunta lahat sila sa inodoro dahil sa galit ng taong bayan. Sayang talaga yung pera ng taong bayan, JM, kasi yun, oo. Kaya, alam mo, sa totoo lang, kanina, may kausap ako mga pulis. Ang sabi nga nila, alam mo, sir, dito sa ginagawa nilang ito sa amin, ang daming mga ekstrang utos, ang daming mga ligaw na utos, inaantay na lamang namin talaga yung pagsapit ng eleksyon. Mararamdaman nila yung galit ng taong bayan. Magbabago ang mukha ng politika dito sa bansa natin. Ano yung ligaw na utos? Kasi actually 2 days ago, may nakausap nga ako na kaibigan na yung kanyang asawa ay police. Nabanggit ko na to, no? Na ito yung mga hindi pumapanig sa bangag na administrasyon o sa mga bangag na mga polis ay tinatamnan ng kaso or binubuhay ang mga kaso nilang tapos na or kinakasuhan sila. So ano yung ligaw na utos na binabanggit nitong ating mga kaibigang polis? Yung mga ligaw na utos pag-ayon doon sa nakikita nilang mali na ginagawa ng Administrasyong Marcos sa mga ginagawang mali nitong pamunuan ng PNP. Saan ka ba naman nakakita na itong mga pulis na ito ay bawalan mo sa kanilang kalayaan kung sino ang gusto nilang i-like, i-share, o i-comment doon sa Facebook, di ba? Bawalan silang mag-Facebook, bawalan silang mag-YouTube, lalo na sa panonood kay Maharlika. Di ba dati? Hanggang ngayon. Ganun pa rin ba? Hanggang ngayon. At pinagbawalan din sila na i-verify ang pangalan mo doon sa e-warrant. At sino bang mahuhuli na magbe-verify ng pangalan mo sa mga e-warrant, sa mga computers, ay mananagot ang mga hepe nila. Hepe ang mananagot. JM, ano yun? Parang ano yung pinagbabawalan na i-verify ang pangalan sa e-warrant? Kasi siyempre, kahit papano, meron tayong mga kaibigan na hihingan natin ng tulong para malaman natin yung mga status ng mga pangalan natin, kung ilan na yung mga kaso natin, kung ano yung mga kaso natin, saan nakapile yung kaso natin. Yun po. Kapag natunugan
na yung isang departamento o isang unit nakikipagkutsabahan kay Maharlika, ha? Mananagot yung hepe. Mananagot. Tinatakot nila. Grabe. Ah. Grabe, natatakot sila sa alindog ko. Wala naman akong power. Alindog lang, JM, no? Kaloka. Pero bago tayo magtuloy-tuloy ng diskusyon, dahil mahaba-haba ating diskusyon, gusto ko lang munang batiin si Nonoy, si Ronaldo Despe ng Mactan, Cebu, na talagang kasama nung taxi driver siya na nasa sakyan ng mga friends ko at talagang nakatutok daw sa akin. Kuya Nonoy, nako, thank you very much sa iyong panonood. Talagang kayo dyan sa Cebu, wag yung iboto yung wakwak nyo, ha? Oo, dyan. Nakakatuwa dahil talagang nakakaabot daw yung aking bibig sa kung saan-saan. Kaya naman talagang maraming salamat sa lahat ng mga taga Santa Fe, Bantayan, Cebu. Alright, so balik tayo. So JM, so hindi naman ba naaalarma itong mga hepe na ito o itong na matanggal sila dahil just in case na makausap ko sila. Actually, hindi ko pa sila nakakausap. Itong mga hepe na ito, well, sa iyo ko lang narinig, nalaalarma sila para i-verify ang iwaran. Bakit naman naalala Bakit? Siyempre, nagtataka sila eh. Bakit nalalaman mo kung saan kami kaso, sa ganito kami, nalalaman mo eh. Kaya, sa kanila, siyempre, at pinagsabihan ang ayon doon sa ating mga yung mga kapatid sa pulisya, kapatid sa pakikipaglaban. Oo, ay sabi nga nila, mahirap kasi madadali pati hepe. Madadali. Kasi kumbaga, yung pagbibigay ng impormasyon sa iyo yun pakikipagkutsaba. Kumbaga, pakikipagkutsaba doon sa siyempre, yun ang nila. Hindi, kasi mga kababayan, sa hindi nakakasunod sa pinag-uusapan namin, kasi nga doon sa siguro napanood mo yung JM, dahil binuking ko, yung mga kasong itinanim nila sa akin. Oo, kaya nga, bakit alam mo raw? Oo, akala, syempre JM, kahit na ikaw ay agent ng bayan at ikaw ay dating lingkod bayan, ako rin may mga agent ng bayan dyan na nakatago lang, na nagbibigay sa atin ng information at nagamit ko yung mga mga ebidensya, yung mga iwarat na yun, i-forward ko yun dito sa court ng California. At ayun na nga, talagang umiikot ang tumbong ni Saldico at ni Lisa Tanas, itong mga bangag na ito, kung bakit ko nalaman. So ngayon, tatanggalin nila yung mga hepe na yon. Kasi, nalaman nila. In the first place, sila nagtatanim ng kaso sa akin. Ano problema nila? Tila ang gusto ng gobyernong Marcos ay wala kang alam sa nangyayari o doon sa mga nakaabang na palaso laban sa'yo. Kumbaga sa para ka nagpapasyon siya sa airport, bigla ka na lang kakabitan ng posas, parang gano'n eh. Ganun kasyungan. Pag bumalik, JM, eto tandaan mo, susunduin mo ako dahil pagbalik ko ng Pilipinas, naka-jet ski ako. Naka-jet ski ako, hindi ako naka-aeroplano. Dapat sa Subic. China. Dapat sa Subic. Kaya nga, sabi ko nga, alam mo, eto nga, yan, nabanggit mo, na eto China o ano man, tayo daw, di umano, swelduhan ng mga Chinese at tayo nakikinabang daw sa mga narco at saka sa Pogo. Sana hinilabas nila yung ebidensya dahil sila yung nag-aakusa, di ba? Nilabas na nila yung ebidensya. Nasa kanila. Tayo, nilabas na natin yung pre-op tsaka pre-op, operation to operate, yung 2012, ano? Then yung at saka authority to operate at saka yung yung memorandum. Inilabas ko na sa Senado yun at inilabas ko na rin sa milyong Pilipino yung pulboronic video niya. Tapos ngayon tayo, kaakusahan tayo na may binabayaran tayo ng China. Ilabas niyo mga jutang na kayo. Kaya nga, alam mo, nagtataka nga ako doon sa director ng NBI na dapat sana ang pinagpapaliwanag ay yung nasa video na gumagamit ng white powdery substance suspected to be cocaine, Dapat yun ang pinagpapaliwanag, hindi yung messenger. Di ba? Baliktad Sabi ko nga, saan ba naman tayo nakakita ng mga ganito, na paano titino ang gobyerno natin?
Diba? Nawala na yung motu proprio nila eh. Yung kanilang authority na makapagsagawa ng motu proprio investigation, katulad nung nagkaroon ng pandadaya sa budget ng ng gobyerno para sa 2025. Doon Yes. talagang naging bulag, pipit bingi sila. Bakit hanggang sa ngayon walang pinagpapaliwanag na legislative employees patungkol diyan sa pagkakaroon ng ng discrepancy doon sa bicameral report at doon sa enrolled bill. 'Di ba? Bakit naging ganoong ka parang natameme itong National Bureau of Investigation sapagkat hindi naman nababago yung kanilang mandato. Hindi naman humihina, kundi pinalalakas pa. Nagtataka ako bilang isang dating alagad ng batas, bakit tila ganun kahina ang NBI ngayon samantala ang nakaupo ay dating judge ng Regional Trial Court. Maliban doon, dati pa siyang pulis. Nasaan? Wala, Nasaan syempre. yung giting ng NBI ngayon? Yun ang target ng NBI is si Maharlika. At saka yung mga vloggers. Oh, yes. Yung mga vloggers na kinakasuhan nila, kawawa din talaga yung dyan sa Pilipinas. I mean, alam mo, nakakalungkot talaga yung ginagawa nila samantalang napakalalaki ng sweldo nila. Kung titignan mo ano ang salary grade ng isang direktor ng NBI, kung hindi ako nagkakamali, salary grade 30. Diba? Salary grade 30 yan. Biro mo ilan silang dyan. Diba? Ilang officials, ilan yung ahente. Oo, diba? Enjoy nga lang nila yung pera ng bayan kasi wala naman, hindi sila nakaupo para paglingkuran ng taong bayan. Yang si Jolol Santiago na yan, makakainin nila ng lupa yan, hindi pa gumagawa ng tama. So obviously, ito ay talagang utusan ng mga bangag kung paano gipitin ng mga vloggers. Pero nga sabi nga namin ni Harry Roque, catch me if you can. Alam niyo, ang dami, ang daming mga mga commission commission offices na kagaya Civil Service Commission, Ombudsman, di ba? Mga constitutional commission yan, Yeah. Ombudsman, bakit tahimik sila? Di ba? Bakit tahimik? Well, diba? pwedeng takot, pwedeng kasabwat. Ganun lang yan, takot o kasabwat. Oo Biro mo kada flag raising tuwing Lunes, mga nanunumpayan. Tatapatan sa watawat ng Pilipinas, panunumpa bilang empleyado ng o kawani ng gobyerno. Maglilingkot ng tapat. Biro mo, hindi ba sila kinikilabutan? Naglilingkot ng tapat sa Addictus Benedictus. Ngayon, ngayon, JM, may pa-concert sila sa Malacanang. Yun ang sagot nila sa kagutuman, sa kawalan ng trabaho. Pa-concert na sila sa OFW. Baka sakaling maboto sila ng OFW. Oy, mga palangga ko, Duterte 10 tayo, straight. Huwag niyong iboto yung mga yawa, i-shoot nyo sa inodoro. Oo. Alam nyo, pati yung mga governor, marami nakarating sa atin, na impormasyon na itong mga governor at saka yung mga mayor, talagang kumbaga nakipagplantsahan na ng suporta dito sa mga alyansa nitong bangag administration. Pero, yung mga karamihan di umano dyan sa mga governor at mayor, Duterte 10 pa rin daw ang susuportahan. Bakit? Sa takot